Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang OKC Thunder. Ilang araw lang nga nakakalipas nang bigyan nila ng 4 years, 280 million contract ang MVP Shai Gilgeous-Alexander. Habang kahapon naman ay binigyan nila ng 5 years, 250 million contract extension si Chet Holmgren. Ngayon naman ay binigyan nila si Jalen Williams ng 5 years, 287 million max rookie contract extension. So that is $822 million mga kaibigan para sa tatlong player. After being the second youngest team ever to win a championship and having the 11 lowest salary sa NBA last year, ngayon nga ay kailangan na nilang bayaran ang kanilang 3 key players. Sa 2026-2027 NBA season ay hihigit na sila sa second apron kung hindi sila magbabawas ng sahod. Ibig sabihin kung ayaw nga nila na magmulta ng malaki ay kakailanganin nilang pakawalan ng ilan kay Lu Dort, Alex Caruso o kaya naman Isaiah Hartenstein. Ang kagandahan lang nga sa OKC ay napakadami pa nilang draft picks, so pwede silang mag-draft ng young talents pamalit sa kanilang mga role players. At kapag galing nga sa draft ay may 4 na taon ito kung saan mababa lang ang sahod mga kaibigan at posibleng makaiwas pa nga sila sa second apron. So sa next 5 years ang aasahan na permanent lamang sa lineup ng OKC ay ang tatlong to na aabot ang sahod sa $822 million. The rest ay lahat na nga ito pwedeng mapalitan. At nag-take na nga ng pay cut si SGA sa punto na to dahil pwede nga sana siyang pumirma next season ng 5 years, 385 million contract extension. Imagine nga kung hindi nag-take ng pay cut si SGA at nagpakaswapang ito, talagang malalagay nga sa second apron ng OKC Thunder mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang patuloy naman na pinapakita ng Lakers na si Luka Doncic na ang bagong franchise player nila dahil ayon sa report ng ESPN ay bago ibenta ng Buss family ang majority stakes ng Lakers ay kinausap at pinaalam nila ito kay Luka habang hindi naman nila ito pinadaan kay LeBron James. Maliit na bagay subalit pinapakita nga nito ang shift ng balance ng franchise ng Lakers. Ayon nga sa mga fans ay kung tuta ni LeBron si Rob Pelinka noon, ngayon nga daw ay magiging tuta naman ito ni Luka Doncic. Ang Lakers ay nasa transition period ngayon mga kaibigan. Expected na may passing of the torch na magaganap sa pagitan ni LeBron at Luka, subalit hindi nagiging swabe ang transition nila so far. Ang nangyayari ngayon ay imbes na ipasa ni LeBron ang torch kay Luka ay tila ba kinuha ito ng Lakers at binigay na kay Luka at base sa mga reports ay hindi natutuwa ang 4-time MVP dito. Ganun pa man ay ginawa na umanong maliwanag ng Lakers na wala silang planong bigyan ng panibagong kontrata si LeBron matapos ang season na ito. Ngayon, lahat ng galaw ng Lakers ay gagawin nila with Luka Doncic as their top priority. Kapag may peking report ay madalas naman itong kino-call out ni LeBron James. Subalit hanggang ngayon ay tahimik nga sa LeBron sa usapin ng drama sa pagitan ng kanyang kampo at sa front office ng Lakers. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?